Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigitan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigitan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo lamang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gumawa si Pablo ng contrast kay Adan at kay Jesus. Silang dalawa ay nagsimula ng bagong kalagayan ng tao. Dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan sa mga tao. Sinimulan ni Adan ang pagpasok ng kasalanan dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos. Ang kanyang kasalanan ay nagdala ng kamatayan. Kaya tayong lahat na nagkakasala ay namamatay. Kaya dahil kay Adan, kumalat na ang kasalanan sa buong mundo at lumaganap na rin ang kamatayan. Kahit nalaganap na ang kasalanan dahil sa isang tao, si Jesus, ang bago o pangalawang Adan, dumating ang kagandahang loob ng Diyos na pumawi sa kasalanan dahil sa pagpapatawad at natalo ang kamatayan ng bagong buhay. Oo, namatay ang lahat ng tao. Pero kung mananalig tayo kay Jesus, malalampasan natin ang kamatayan. Death has no longer the last say. May bagong buhay sa kabila ng kamatayan. Mas makapangyarihan ang bagong Adan kaysa dating Adan. Kahit na marami na ang kasamaan, ito'y napawi pa rin ng isang gawaing maging masunurin ng bagong Adan, ang kanyang pagkamatay sa krus. Ang kanyang pagiging masunurin hanggang kamatayan sa Diyos ay ang nagdala ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Nakikibahagi tayo sa kalagayan ng dalawang Adan. Nagkakasala tayo dahil sa unang Adan. Ang ating pagkatao ay naging marupok at nahihila tayo ng pagkakasala. Pero dahil sa binyag, nakiisa naman tayo sa bagong Adan. Anumang kasalanan na ating nagagawa ay nawawala dahil sa kapatawaran ng Diyos na dala ni Jesus. Ngayon, iwanan na natin ang hila ng dating Adan. Huwag na tayong magpadala sa masasamang hila ng laman. Sa halip, mamuhay na tayo ayon sa Espiritu ni Jesus na muling nabuhay. Kahit gaano kalakas ang hila ng laman at ng kasalanan, mas malakas ang hatak ng grasya ng Diyos. Winasak na ni Jesus ang tagumpay ng kamatayan. Mapaglalabanan na natin ang kasalanan. Where sin increases, grace increases all the more. Huwag na nating idahilan
na nagkasala ako kasi tao lamang ako. Ang kasalanan ay hindi bahagi ng ating pagkatao. At wag natin ilalang ang ating pagkatao. Kasi bilang tao, tinubos tayo ni Jesus. Dakila ang dignidad natin bilang tao at hindi hinahayaan ng Diyos na maging makasalanan ang ating pagkatao. Panginoon, kinikilala ko ang aking kahinaan bilang tao, pero kinikilala ko rin ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa akin. Mas malakas ang iyong grasyang makadiyos kaysa aking makasalanang pagkatao. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.